Ayan. So, sige, okay na mo ha. Pwede na tayo mag-start. Yes, sir. Sige. Naminaw na sila. Si Aro, Gindoy, Dumagan, Sarpid, Yes, sir. Tejares, Abad, Limbaro, Babilin. Okay. Kita na mo tanan Yes, sa sir. inyong grades, no? Okay na mo ha. Yes, sir. Naka-quiz mo tanan, di ba? Sa last. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Kamusta man itong kamusta itong inatong quiz? Dili mo galisod? Kanang murag naka-schedule? Hello, okay na ba itong inatong quiz? Nga murag Yes. naka... Okay ra, sir. Okay, sir. Or mas okay mo atong dati? Nga murag dugay ang deadline pero daghang buhaton. Masarap. Okay ra to, Mas sir. okay ra to. Ayun, dali ra. Mas okay ba Yes, sir. dito? Di po to lisod sa ako, i-check. Itong dati lisod dito sa ako, i-check eh. Kuan kayo, dugay ka kamuhman. Sige. Sige, so mag-start ta. Naanap ta sa chapter, I think it is chapter 4 or yeah, chapter 4 or 5 sa atong discussion on wood structure. Actually, dapat humanon na tanan karon no? Kay ang ihatag na next week. Images na lang dayon sa mga wood sample. But for now, sige, i-discuss na to ang atong topic karon which is juvenile and reaction wood. Dali ra kayo ni siya nga topic, dili na siya lisod sabton. So, ayan. Sige. During if naman mo og tree physiology, no? Tapos na ba? Tree topic? Tree physiology or botany? Nag-botany ba mo? Tree physio. Mana mo tree physio? Mana ba mo? Karon, sir, na may 3 fishes, Okay, sir. kamulo ka na ikapod karon. Sabay na day ni sila. Sige lang. If familiar mo, naatay duha ka growth sa trees, di ba? Na siya lateral growth and then na siya apical growth. Di ba? Remember mo, encounter na mo. Sa apical growth, mauto ang growth niya towards sa length or sa height. So, ang ga-increase, di ba? Ga-increase ang growth sa tree. Ga-increase ang height sa tree through its apical growth because there is a tip niya, magsige siya add og cells. So, as time goes on, mag-increase ang height sa tree. Other than that, naapod siya ginatawag na lateral growth. So, the lateral growth is the growth in its diameter or the increase in the diameter. So, dito sa atong, remember mo, di ba, sa parts sa tree, outside sa xylem na ay kining vascular cambium. And vascular cambium are cells which are continuously developing cells or perpetual nga young na cells nga magsige lang siya og develop og new nga mga cells. The vascular cambium na aragid na siya dito, nipis kayo siya nga part sa tree but very significant siya nga if kuhaon mo siya mamatay gid ang kahoy. Because kato siya nga portion ang vascular cambium siya ang mag-dictate sa growth laterally, meaning increase in diameter si vascular cambium. So continuously katong vascular cambium sige to siya develop og phloem and xylem para mo increase ang diameter sa tree. So sa lateral growth. So in terms of the growth niya sa iyang diameter or sa increase of diameter, we have this what we call as juvenile wood and mature wood. Juvenile is bata, di ba? Diba? Kung mo juvenile, kung mo ng juvenile delinquency, kanang mga bata nga mabuhat og mga juvenile delinquency, kanang mga bata nga makabuhat og mangawat o sa bana madakpan sa pulis, dili pwede mapriso kay ikuan. So kay bata pa, kay juvenile pa.
So, ang juvenile na term, nag-refer siya sa young na cells. Young. But then, kung tanawon po nimo in terms sa wood, ang juvenile niya naa sa centermost. Kini. While, ang ginatawag nato nga mature wood, kining naa sa gawas. And if mubalik ta sa atong, if we return sa atong mga previous na discussion, remember, ang vascular cambium naa sa outside sa xylem. And diri na ay sapwood, diri na ay heartwood. And it is said, di ba, heartwood are already dead cells. Sapwood are living cells, actively nga conducting cells. So, ang meaning, ang na-produce, pinaka-late or ang pinakauna na-produce sa ila between sapwood and heartwood, of course, si heartwood. Because, mag-increase ang diameter sa kahoy, diri nga direction. Mag-increase ang diameter sa kahoy, diri nga direction, pagawas. Di ba? Sige na siya add og cells, add, until magsige add ang vascular cambium cell until mubaga ang kahoy. Therefore, ang una na produce na cells, kay kining naa sa tunga. Dool sa closest sa iyang pith. Mao ni ang mga una na produce kining sa heartwood. And then, ang late na produce is kining sapwood. However, if tanawon nimo ang terminologies, kining nasa tunga, kining na dire, mao na itong ginatawag og juvenile wood, while kini mao ni ang mature wood. O mo naglibog, di ba murag na balik? Mao ninyo ang illustration. If mao ni ang tubo sa kahoy, kining naa diri sa gawas, mao ning juvenile wood. This one are the mature wood. Well, if tanawon nimo ning kining illustration, in this one, sapwood ang naa sa gawas, heartwood ang nasa tunga. Therefore, ang kining heartwood nga portion, diri if you combine nimo duha, kining heartwood nga portion is juvenile wood, while naa po siya portion ng heartwood which is a mature wood. Agtan ba ninyo? Nagets ninyo? And then, anya pa dayon ang sapwood which is also a mature wood. Therefore, unsa inyong na kuan ani? Unsa inyong na murag nakita ninyo murag discrepancy in terms sa paggamit of terminology. Paggamit sa juvenile ug mature. Unsa inyong nabantayan? Tingnan na natin manawag ta kini daw si Abad. Abad. Sir. Sige. Saan nabantayan sa paggamit sa term? Na juvenile o mature? Yun lang. Parang. Kaya na to, kasi pwede mo. Kini daw si Ginto. Nakada Ginto. Hazel. Anong tingog? Limbaro. Yes, sir. Sige, saan nabantayan niyo sa paggamit o terminology nila? Ang nabantayan, sir, kay kanang na-part sa sapwood nga juvenile ug mature tas napay part sa heartwood nga juvenile ug mature. Bali pa triangle ang kaning sapwood ug heartwood din ang mature ug juvenile kay center of kilid. Kinsa gay ang una gi-produce? Kasi una na kanang kinsa una ang una gihimo ang kining naa sa heartwood or kining nasa sapwood? In terms of kinsa una gihimo nga cells? Ang heartwood. Heartwood, di ba? Kay diri man ang direction sa growth. Therefore, si sapwood ang bag-o nga cells, tama ba? Yes, sir. Sapwood ang tama nga. Sapwood ang kining young na bag-o nga cells. However, diri nga portion
juvenile ang naa diri sa tunga, mature ang nasa gawas. Di ba murag balik, di ba? Ang tanaw nimo murag baliktad. Supposedly dapat kini ang naa diri sa gawas ang juvenile, since mao man ni ang bag-o gi-produce, mao man ni ang bata pa. Di ba? Bag-o pa man ni. Kini mga guwang na mga sa heartwood. Sir, sir. Di ba? Bantay mo? Sa murag kanang alternate na paggamit sa terminology. Kabantay mo? Na supposedly dapat kini ang nasa gawas ang juvenile because mao man ni ang bag-o paghihimo. Kining heartwood mao man ni ang mga karaan nga cells. Bantay mo? Na-gets ninyo kung asa akong gina-point out na murag discrepancy? Okay. Thank you. Yes, sir. That is because nganong inana siya, the use of juvenile wood nga terminology is wala ga refer sa time or sa kung unsa siya kadugay na nga cells. Ang kining terminology na juvenile wood, wala ni siya ga refer kung siya ba ang pinakauna gihimo na cell or siya ba ang bag-o gihimo na cell like di sa food. Like bag-o pa siya nahimo, like pila pa ka 1 year pa siya nahimo. Therefore dapat juvenile siya. No, dili inana. The term juvenile wood will refer on the properties or the anatomical characteristics sa mga cells nga naa dira nga section compared diri nga section. Therefore, kining juvenile wood nga naa diri, if we compare that with the mature wood nga naa diri, ang diferensya nila is dili about kung kinsa ang pinakauna gihimo or pinakaulahi gihimo or na-develop na cells. That is not the point sa kining juvenile and mature wood. The difference between these two will refer on the characteristics of the cells. Characteristics and properties sa cells. Kuha niyo? Gets niyo? Gets niyo? Again, the difference between the juvenile and mature wood is dili about kung kinsa ang una gihimo or kinsa ang ulahi gihimo. Or dili kinsa tong, let's say, kinsa tong bata, kinsa tong tiguang. Dili na ang paggamit aning juvenile and mature wood. The use of terminology in juvenile and mature wood will refer on the characteristics of the cells and even the properties of the cells. Sa na tanaw na to ang difference. So characteristics and properties of juvenile wood. First, anatomy. Wider growth rings. Mas lapad daw iyang growth ring katong late wood and heartwood nga transition. Mas lapad. Thinner cell wall. So mas nipis iyang cell wall. Gina-compare niya wider iyang growth rings compared with the mature wood. Mature. Thinner cell walls, mas nipis ang iyang cell wall compared sa mature wood. Less ang late wood compared with the mature wood. And remember, late wood has a strong influence on the strength properties sa kahoy. Because ang late wood, na dito ang mga baga o cell wall na mga cells. Shorter longitudinal tracheids, mas mugbo. Mas mugbo ang iyang longitudinal tracheids, which will further result sa iyang greater na longitudinal shrinkage. Kini ang ga-pair ning duha. Sila duha ga-pair na. Tungod kay mas mugbo ang iyang longitudinal tracheids, the result of that is that mas greater ang iyang longitudinal na shrinkage. Saan yung shrinkage? If ang kahoy muuga, mawatan siya tubig, ang result niya mo shrink. Meaning mo kupos. Kabantayan mo ana? Wala mo ka na. If ang kahoy paugahon,
ipauga gid nimo, ibutang sa oven or isandray nimo, ang result ana niya mo change ang iyang dimension. Dili na siya, let's say, giputol nimo ang kahoy nga eksakto 2x2. Eksakto pagputol, fresh, gikan sa basa pa nga kahoy, kanang bago pag yung putol, eksakto niya 2x2. 2x2 ana mo na imong una nga dimension. Karon imo siyang gipauga. Pag pauga nimo, nag-release og water because remember, wood is an hygroscopic material. Therefore, it interacts with the amount of moisture in its environment. So mag-release siya og water, ang result ana mawad-an og tubig mo kupos ang mga cells nga naa sa wood. Pag kupos ato nga mga cells, then naa siya mag-exhibit siya og shrinkage. Kato imong giputol nga 2x2 posible dili na to 2x2 mugamay na ang dimension ato because mag-shrink ang wood. In the juvenile wood, shorter ang iyang longitudinal na tracheids which result compared with the mature wood which results to a greater longitudinal shrinkage. Aside from that, naaning more spiral grain. Kadumduman yung spiral grain sa atong previous na discussion. Isa ka problem in terms of processing sa wood. So, ultrastructure. Larger ang iyang S2 nga layer. Mas dako ay larger ang S2 na layer nga microfibrillal angle. Kining theta. Ang gina-refer na ni ang iyang microfibrillal angle. Ako illustration na rin. Panahon ninyo. Makita ninyo kining slide. Mo ni ang mature wood. Tanawin ninyo ang S2 layer. Remember, sa S2 layer, naatay ginatawag na microfibrillal angle. So the more, which is around 10 to 30 degrees sa S2. However, sa juvenile wood, halos gatakilid ang microfibrillal angle. And sa ganito akong gi-explain sa mature wood sa previous na discussion. Tungod kay inani ang direction sa S2 ng mga microfibrils, ang result ani, it will add strength properties longitudinally. So, dili kay siya mag-shrink ang wood longitudinally because halos nakatindog ang iyang microfibrils sa S2. In the S2, sa juvenile wood, halos gahigda ang mga microfibrils. The result of this is mas taas ang iyang shrinkage. Mao na ang epekto niya. Gets niyo? So, in the ultrastructure, taas ang microfibrillal angle sa iyang S2. Ang nila-refer, larger S2 theta or ang microfibrillal angle sa S2 niya nga layer is taas kayo. Therefore, halos gatakilid ang mga microfibrils compared sa mature wood. So, chemistry, mas taas siya og lignin. Therefore, kung ingon ta, therefore, mas taas man siya og lignin, possibly mas pulido or mas solid ang kahoy. No, that's not the case. Because if extreme ang amount of lignin sa isa ka material, mahimo siya og brittle. So, mao na ang isa ka di maayo nga result nga property sa juvenile. Dali siya mabuak ang kahoy. If, like, for example, if pangutanon mo sunod, therefore, pasabot ani, mas sa isa ka kahoy, for example, illustration kahoy din for example, in this wood, ang juvenile wood ani, kining nasa tunga. Kini mao ni ang mature wood. Therefore, based ato nga mga properties ganiya, kinsa man sa ila ang mas taas og or mas gwapo himuon og furniture or himuon og mga structural timber. Si juvenile or si kining mature wood. Kinsa ka ha? Between sa ila duha. Try na to si Gomez. Gomez, nakada Gomez. Sir, bago pa ko, sir. Wala ko kasama. Bago pa kasunod. Bilang. Si Mabilin.
Sir. Sige. Remember, sa akong giingon, di ba? Naa diri sa centermost si juvenile wood. Naa diri sa gawas si mature wood. Kini, section. Diba? Kung tanawin mo ang kahoy. Remember, naa diri ang heartwood pod. Kini muraga darkest nga portion, even diri sa gawas gamay, naa diri ang heartwood. Naa din diri ang sapwood. Based ani nga mga properties, kita karon ang mas ligon, si juvenile wood or si mature wood. Si mature wood, sir. Tama, mature wood. Siya ang mas maayo og properties. Siya ang mas maayo, mas ligon. Therefore, kung tanawon nimo ang isa ka kahoy, di ka mo ingon dito nga, okay. If labi na akong mag-ano na mo okay, kini na lang ang gamita, kini nasa tunga, kay mas ligon ni, mas guwang man eh. No, sayop na. That's not the correct perspective sa wood science. Dili na mao. Ika pwede mo ingon nga, okay, mas ligon nas tunga, kay mas guwang ni. Because, dapat aware ka na ang naa sa centermost, naa dara ang juvenile wood. Which is, mauni iyang mga properties. More lignin, taas ang microfibrillal angle, wider growth rings, mas nipis ang cell wall, less iyang late wood. So, another properties niya in terms of mechanical, lower ang iyang wood density. So, pag, if maka-encounter mo ni isunod. If taas gani ang density sa isa ka material o sa isa ka kahoy, indication po na nga taas po ang iyang strength properties. So, ganun inana. Remember, density is mass over volume. Therefore, if naay duha ka kahoy nga pareho og volume, pero mas bugat ang isa compared sa isa, indication na ang kanang mas bugat, mas taas siya og amount of hard material. Or mas murag siksik, murag siksik kayo siya ba? Siksik kayo ang mga cells, siksik kayo ang mga amount of components like cellulose, semicellulose, and lignin nga present niya, maong bugat siya. So therefore, ang duha ka kahoy nga mas bugat, duha ka kahoy nga the same og volume, the same og dimensions, pero mas bugat ang isa, indication na ang kining mas bugat, mas taas ni siya og strength properties. Therefore, kung mas higher ang strength properties sa isa ka kahoy, indication po na nga taas po ang iyang, if higher ang density, density sa isa ka wood, indication po na nga taas or gwapo ang iyang strength properties. Mao na nga, si juvenile wood compared to mature wood, lower ang iyang wood density. Result, niya, lower po ang iyang strength compared with the mature wood. And napa siya greater longitudinal shrinkage, and in terms of paper strength, burst and tensile, taas kayo. Meaning, dali if ang burst and tensile, ginapasabutan kung ang juvenile wood, kung for example, balik tayo dito sa ating illustration. Kung juvenile wood ba? If mauni nga portion ang kuwaon para himuog papel, juvenile wood ang himuon para himuog papel, kung mauni ang papel nimo, ang papel nimo, if birahon siya paana, ligon siya. Ligon. Okay ang iyang kuan. Tensile and burst property. Particularly tensile. If birahon siya na tensile, okay siya iyang performance. However, if imo siyang gisiun nimo siya, dali siya magisi ang isa ka papel nga hinimo gikan sa juvenile nga wood. Nana siya ha? Dugay lagi siya magisi kung birahon ani, di sa dito mga kuan, pero dali kay siya gisiun. Kung himuog papel ang juvenile nga wood. Kuha ninyo? Gets ninyo ang properties? Ay. Na may question ani nga slide?
Mutan na sa akbe. Na may question ano nga slide. Hello, na ba may question ano nga slide? Limbaro, naki-question? Kaninga slide? Wala na, sir. Wala na. Lumungutan na lang mo ha kung na mo hindi masabtan. Sige, proceed ta. So, naman ina, these are the properties of the juvenile na wood compared with the mature wood. So, kung pangutanong ka, of course, kung i-process siya for himog timber, for structural purposes, himog furniture ang kahoy, of course, mas desirable ang mature wood compared kang juvenile wood because of these properties. So, observe this figure. Kini. This is the cell length or unsa kataas ang cells. Kataason sa cells. Cells ni, individual na cells. Cells, gikan sa pith. Gikan sa pith, kung sa cross-section nga kahoy, mauni ang continuous addition of kining yang growth rings. Diba? Sa growth rings na ay early wood and late wood. So, continuous na siya addition sa early wood and late wood, continuous na siya from the pith. Which is ang pith is katong tunga. Walay cells, buslot lang. So, the length of cells, if you observe, mugbo siya very closest sa pith. Meaning, mas mugbo ang cells niya. Diri dool sa pith. Pataas man siya. Tanaw niyo ang curve. As it goes towards outward or padulong sa iyang bark na direction, towards the padulong sa bark na direction, mas tag-as na ang cells diri sa pinakagawas nga portion sa wood compared sa diri sa naa sa dool sa pith. So, isa ni ka mga identification na okay, kini nga portion mauni ang juvenile wood, kini nga portion mauni ang mature na wood. Yan isa ha. And then, so, you observe this profile, juvenile and mature wood. So, mauni ang mature wood, maupun ni ang juvenile wood. So, juvenile wood, nipis kayo iyang late wood. Baga kayo iyang early wood. And for the mature wood, halos equal lang ang early wood and late wood. So, microfibrillar angle, niya akong ipakita ganyan. Sa S2, halos takilid ang narang comparison, no? If mauni ang microfibrillar angle sa S2, okay, if mauni ang microfibrillar angle sa S2, sa mature wood, maulang ni. Inana lang sa katakilid. Sa S2, around 10 to 30. But for the juvenile wood, halos gatakilid ang microfibrils diri sa S2 layer. Kini halos gahigda. Ang result ani, ako siya influence sa iyang shrinkage. Ano ni mo? So si 1, 2, 3 and 4. Siguro maingon na to nga si juvenile wood halos the same siya aning 3 and 4. Si normal wood, si mature wood, mura kini siyang 1 or 2. So if i-compare ni nato sila in terms of shrinkage, diri nga direction, diri sa taas na direction, mas taas na yung shrinkage kini compared ani nila. Because halos gahigda ang cells. So, I'm sorry, ano ni siya, from 1, kung inani siyang ang mature wood sa 1, if mo shrink siya, nani, halos walay difference or change sa iyang height. I-shrink ang cells sa meaning nawad-an og tubig ang cells. Halos walay changes sa iyang height. Dil sa 2. But if inani ang juvenile wood, halos gahigda ang cells, pag shrink niya, paggawa sa tubig, pag shrink sa kahoy,
ang resulta niya halos dako kayo og change sa iyang height. Nimubo ang kahoy. So, isa na ka dili maayo nga properties sa juvenile na wood. Collapsibility. Pag collapse ang mature wood, ang juvenile wood, remember, nipis kay iyang cell wall. Diba? Very thin ang cell wall sa juvenile wood. Ang result na, if mag-collapse, mag-collapse siya, halos inanigid flat kayo. If mag-collapse ang cells. Ano sabi ni mag-collapse ang cells? For example, butangan og bugat kayo nga material ang kahoy. Like, ang kahoy, himuon og kanang railway nga kanang pagianan sa tren. Kanang nasa ubos bitaw sa akwan. Diba? Kung tanawin nimo ang pagianan sa tren, may nana na siya. Like kanang mga PNR na train sa kuan. Nana, putaw na siya. Nana niya. Pero kanang ginabutang nila din although gina-change nila putaw, pero usually kahoy na. So, railroad ties ang tawagan na railroad ties. Isa. Kung sige nag-agian og train, so, ang resulta aning kahoy diri, mo accept siya og bugat ako kayo nga load, kay bugat man ng train. Pag agi dira, resulta, mo accept siya og bugat kay nga load, resulta mo collapse ang iyang cells sa kahoy. Kung himuon na siya og kuan gamiton ang kahoy, igabas ang kahoy, then himuon og railroad ties. Pag agi sa train, bugat kayo, mag-collapse ang cells. If juvenile wood, nipis iyang cell wall, grabe pod ang collapse. If mature wood, baga iyang cell wall, then kaya niya i-withstand ang collapse. So, dili kay siya ma-distort ang structure sa iyang cells. Then, juvenile versus mature wood. So, in terms of density, mas taas si mature wood, 489. Fiber length, mas mubo. Klaro kayo nga mubo gid si juvenile wood. Cell wall thickness, baga kayo ang cell wall for the mature wood, but for the juvenile wood, nipis kayo. Microfibrillar angle in S2, taas kayo, up to 55 degrees. For the mature wood, up to 20 degrees lang. Longitudinal shrinkage, 0.90, taas kayo. For the mature wood, mubo kayo ang shrinkage. Modulus of rupture. Saan yung modulus of rupture? Okay. Yan siya. If sa inyo. Ini na lang, lapis. So, explain ako sa inyo sa ning modulus of rupture and modulus of elasticity. So, ang modulus of elasticity, kung for example, mao ni imong kahoy, kung butangan siya og load diri sa atubangan, anaon siya, kanang the capacity of this pencil na ma-bend, katong maximum niya capacity na ma-bend siya, mauna ang modulus of elasticity. Remember kung ma-bend siya kayo, maana siya. So, for example, kung kini imong kahoy, maklaro ba ninyo? Pag i-bend siya mubawg siya, mauna ang modulus of elasticity. Okay? Ang modulus of rupture, pag iana nig ayo, mabuak. Diba kining lapis, pag iana nig ayo, mabuak ang lapis. Katong load or a maximum load na nakaya niya before siya mabuak, mao to iyang modulus of rupture. Na siya.
Kung tanawin nimo in terms of modulus of rupture, taas kayo ang modulus of rupture sa mature wood. Kasi pasabot ani, meaning dugay kay siya mabuak. Dugay kayo matipak ang kaway kung imo siyang anakan compared with the juvenile wood. Modulus of elasticity, taas pod ang mature wood compared kang juvenile. Meaning mas kaya niya mo bend gamay compared kang juvenile wood. Okay? But then also, dili po na abrupt na mo change niya siya from mature wood to juvenile wood. Pero dili pare ani nga, juvenile wood nang nasa tunga, diretso ra dayon kalit og mature wood. Naana siya murag kini, transition. So naa siya transition of juvenile wood to mature wood. Dili na siya sudden nga murag kalit lang na juvenile sa mature wood dayon, dili na. Ang characteristics or ang properties sa cell, slowly siya ma-develop into mature na wood. Mo nang kung tanawon nimo ang kini nga diagram, slowly ang microfibrillary angle got change siya from pith to bark. Dili siya abrupt nga from ana lang diretso increase diretso kuan. Slowly ang iyang like this property, specific gravity, cell length, strength, cell wall thickness, shrinkage, percent plate wood. From pith to bark, dili na siya abrupt lang nga dara gamay diretso taas dili. Meaning if you observe, slow ang iyang development into mature wood, meaning naa siya transition. Naa transition ang juvenile wood and late wood. Slowly siya ma-develop from juvenile to mature wood. In terms of position, juvenile wood, naa siya diri usually sa centermost na section. And naa diri ang imong mature wood. Naay mature wood na heartwood, naapoy mature wood na sapwood. Naay juvenile wood na heartwood, naapoy juvenile wood na sapwood. Kasi nyo? Yan. So, mo to ang sa juvenile wood. Na may question? Mo to ang last na itong slide. Mo-proceed din ta sa reaction rule. Question? Question? Spinoza? Spinoza? Sir? Sir? Question? Nag-gets na mo? Okay na, sir. Sabot ako gamay, sir. Mabiling. Gomez. Okay, question? Wala na, sir. Karag. Karag? Limbaro. May question? Wala mo uban? May siguro ilang signal. Wala na, sir. Sige. Proceed ta sa reaction wood, ha? May skip siya na yun.
Yan, kita na? Kita na ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, naano to sa ano ating discussion right now is about reaction wood. So, on the term itself, reaction, ga-occur ni siya if or response ni siya nga kahoy because of the triggering events such as tipping from the vertical. So remember that ang kahoy, ang iyang direction sa iyang apical growth, padulong patindog, pataas. Yung growth sa length, paana ra, pataas. However, na tendency usahay nga ang kahoy gatakilid, leaning atong term leaning ang kahoy, or even ang iyang branches sa kahoy, ang iyang mga sanga, of course, gatakilid po na. Kung mauna yung kahoy, ang sanga, gaana po na, takilid. Because of that, kanang mga scenario or kanang mga growth stresses during sa pagdako sa kahoy, especially kung gatakilid siya, or yung branch, inana mo gina, takilid mo gina, because ana, ang wood na siya natural or normal nga reaction. Na siya murag changes sa iyang properties o na siya changes sa iyang cellular na structure ang kahoy tungod sa kana nga mga response, kana nga mga scenarios, kana nga mga pangitabo. So if gatakilid ang kahoy, dili ta mag-expect nga murag normal na ang na-develop ang S1, S2, S3 ito nga cell wall, normal ang mature wood, ang late wood, ang early wood, okay ra ang mga cells nila. Dili na. Because remember, ang kahoy is also an organism. So meaning, ga-respond siya kung unsa ang existing biophysical or unsa ang nasa environment. O kung unsa ang iyang mga growth stresses na na-encounter during sa iyang pagdako. So if ang reaction wood, gina-refer niya is about kung unsa ang response sa wood with its direction, with response to its direction along its length. Kung natay duha ka reaction wood, ginatawag na ito ni siya compression wood and tension wood. Kung dili siya reaction wood, mo ni duha, these two are reaction wood. Kung dili siya reaction wood, ang tawag na to normal wood. For example, ang isa ka kahoy ni tubo lang nga straight. Sabi niya akong straight. If straight lang, imagine na niyo straight niya kay lisod kay ikon. If straight ang tubo sa kahoy, straight lang iyang stem, ang kana iyang wood nga naa diya, ginatawag na to na siya as normal wood. Normal wood ang tawag ani niya. Kung straight lang ang iyang growth sa ordinary nga kahoy. Kaya atong kaganiya, tanaw to nimong kahoy nga gipakita nato dito sa juvenile and mature wood, straight lang siya. Ang presence, ang type of wood nga naa dito is normal wood. However, if gatakilid siya, pareha nin duha, naa siya normal wood and naa siya reaction wood. Karon unsa ni? If ang kahoy, timanin ninyo, if ang kahoy is hardwood, kabala naman mo ni, hardwood, diri sa upper side, sa leaning, katakilid man ni siya, diri ang lower side, mo ni ang upper side. Dini sa upper side, sa leaning, natay ginatawag na tension wood. If hardwood. If hardwood, tension wood If softwood, ang kahoy, diri sa lower side, sa leaning,
Kini sa lower side, na ay ginatawag na to nga compression wood. Compressed. Meaning murag na compress ba? Compression wood. Pero unsa ang opposite niya? For example, sa softwood, compression wood, there is sa lower side, the upper side, ang naa diri nga wood is normal wood, dili tension wood. Muna kasagaran si Piet. So sila nga, tungod kay compression wood ning naa diri sa ubos, therefore ang opposite ani tension wood kay gatakilid man no, dili na. Since this is a softwood, compression wood diri sa lower side, in the other side sa iya, the opposite side, ang naa diya is a normal wood. The hardwood, since tension wood is found in the upper side, in the opposite side, ang naa diri, it is a normal wood. So tension, ang opposite niya, normal wood. Compression, opposite niya, normal wood. Therefore, if pangutanon mo, if ga-exist ba sa isa kakahoy ang tension and compression wood, that's impossible. Dili na siya mahitabo. Because tension wood only occurs in hardwood. While compression wood only occurs in conifers or kini mga softwood. Kuha ninyo? So, compression wood pag softwood. Tension wood pag hardwood. Ano siya? So, anong compression and tension ang gamit sa terminology? If mao ni ang pole, if natay example lang niya, if mao ni ang pole na kuan, if birahon siya dire, kining lower side mao ni ang compression, meaning na compressed ni dire nga side. Dire in the upper side dire, ang naa dire tension, meaning nainat. Nainat ang mga cells nga naa dire, tension. Dire compression. So, but in the wood, dili ni ga-exist nga the same na inani nga. Naa ang compression, naa po ang tension. Dili inana. Because only in softwood naara ang compression. And in hardwood, dito lang makita ang tension. Tension wood. So, ito day ang mga kung ano. So, let's talk about first, compression wood. Compression wood, therefore, in softwood. So, if na kung ang direction sa hangin, natakilid ang kahoy pareani, in the lower side, diri nga side, ang naa diri is a compression. Compression wood. So, unsay characteristics na niya of the compression wood? Wider ang iyang growth rings. Mas lapad ang iyang late wood and early wood. Taas kayo siya og late wood. Shorter ang longitudinal tracheids, o mas mugbo ang tracheids niya, rounded cells with intercellular spaces, helical striations following microfibrillary in S2. Sa pasabot ng helical, murag ga tuyok-tuyok o ga dwindle ang ga twining ang mga microfibrils. Ultrastructure, dako kayo ang microfibrillary angle sa S2. Wala siya S3. Remember kanina sa secondary wall, S1, S2, S3, absent or wala S3 ang compression wood. New S1L layer. So, inyo makon ganyan. So, chemistry, more lignin, less cellulose. May cellulose, mura siya juvenile wood. Properties, taas iyang wood density. Compression strength, taas. All other strength, mubo. Taas siya og compression strength, but ang other strength like bending. Ang compression, kung mao ni ang kahoy, kung diri si ibutang ang bugat, naa diri ang load, diba? Patungan ni ang kahoy diri, patungan ang kahoy diri, until lata siya, mao na ang compression. Pero naapoy other strengths, tensile. Kung inaton ang kahoy in opposite na direction ang application sa force, inaton siya, that's tensile. Kung i-bend siya, that's bending. Bending na strength. So, mubo ang bending strength niya. Mo nang brittle. Brittle ang compression wood. Dali siya mabuak. Kuan pa. Although, taas iyang compression strength.
greater longitudinal ang inungdan nganong brittle siya actually because taas kayo iyang lignin hindi compression wood. More lignin results brittle nature. All other strengths mubo greater longitudinal shrinkage, low pulp yields kung himuon siya og papel. Low nganong low ang iyang pulp yield because less man iyang cellulose which is the target sa pulp. Ang target aning pulping na process para maghimog papel, cellulose. I-remove niya ang lignin. Pero, in the compression wood, taas kayo iyang lignin, low ang cellulose. Ang result, lower pulp yield. So, nani siya. Mani ang compression wood. So, kung makabantay mo ni sa kakahoy, kung makita niyo, murag na ay change sa iyang color, tanaw ni mo, naadiri ang murag ni change ang iyang color and the change na ang like ang transition sa early wood and late wood baga kayo mao na ang compression wood. Dili pasabot kay compression wood dapat kini ang compression wood kay mao man ni ang murag na compress. No, dili inana. Compression wood is a response siya. So ang response niya kung magtakilid ang softwood ang ginabuhat niya bagaon ni niyang iyang late wood and early wood dire. So inani ang dagway na niya. If mabuwak or if imo siyang tan-awon nga identify nimo asa ang compression and tension. Asa ang compression and normal. Compression wood ni dire, therefore diri nga section is normal wood. Wala man signal. Alright. So, tanawon na to ang iyang microscopic. So, sa light microscope, kung tanawon nimo, inani ang dagway sa iyang cells. Ato siyang ipaduol pagin na to, inani. So, naa siya mga cracks actually internally ang compression wood. Dili maayo iyang development. Tanawon nimo, mao ni ang S1, mao ni ang S2, pero wala siya S3 layer. So, dili mayo ang development sa iyang cells sa compression wood. Napagid siya kining mga cracks. Murag na siya mga buwak-buwak ba sa iyang cell wall. Muna kung tanawin nimo na siya murag kining murag dentation or na siya murag teeth or mga tipak-tipak dira. So, inana ang result because wala na develop ang iyang S3 sa compression wood. So, dili gyapon actually siya maayo for siya maayo for utilization. So, ang trachytes niya, or ang iyang development sa iyang S2 layer, ang mature wood, normal nga wood, straight lang, pataas, S2. Yung juvenile wood, ganyan, itong istoryan, takilid kayo ang gahigda ang iyang microfibrils, ang iyang macrofibrillal angle. For the compression wood, maorag yapon. Compare ninyo, ang mature wood o juvenile wood, develop ang iyang S3. S2, S1, P, medulamella. But for the compression wood, medulamella, primary wall, S1, S2. Nani ang dagway sa S2. Wala na yung S3. And nagtipak-tipak pagid na siya mga flex or mga buwak diri sa sulod. So, inana ang result kung leaning ang imong kahoy. So, dili yapon dahil sa maayo for kung like gatakilid ang kahoy, himuon siya for furniture, himuon siya kanang mga applications like railroad ties or mga heavy load nga mga applications, so dili siya maayo. So if we compare normal wood and compression wood, no? Dako kayo og diferensya. Tanawon nimo ang development sa cells. Na mga buwak, na mga kuan, dili maayo ang development. So now, tension wood. Tension wood only occurs in hardwood. And tension wood develops in the upper side. It's in the upper side, in the upper side of the leaning na trunk sa isa ka hardwood. Karon, let's examine the properties niya. For the tension wood, nani ang macroscopic na appearance. Kini. Dili nga portion, kini nga portion dere, or kini nga portion.
This is the tension wood. Ang opposite niya is a normal wood, dire. Normal wood na siya. At dire ang tension. So, ang tension wood, in terms of macroscopic na appearance, the same with the compression wood, dili maayo ang development sa cells. Na siya ginatawag ng G layer. Dali siya, oh. From the primary wall, sa isa ka tension wood, from the primary wall, middle lamella, S1 sa secondary wall, S2, dayon na siya G layer. Instead na S3, na siya G layer. Isa ni G layer. It is gelatinous, ang pasabutan ni gelatinous layer. Ito na G layer, gelatinous, meaning mura siya og gelatin. Or humok kayo nga, ano, gelatin, if ano gelatin or abanan ninyo, sabay, kung ginabutang nila usahay sa ice stick, gelatin, mura siya, humok kayo nga, mura siya og, tawag ano eh. Isa ka nang ginabutang nila sa ice, gelatin. So, naay ma-develop na gelatin diri sa centermost niya. Wala siya S3. Usahay, apil ang S2. Wala. Dili ma-develop ang S2 sa tension wood. Sometimes. Ang ma-develop G layer, gelatinous layer. Apil ang S1. But very rare ang S1. Usually S2 and S3 ang ma-develop or ang S3 lang. Ma-develop into gelatinous layer. Nani dayon iyang dagway. Na siya og naay gelatin nga pangit na siya og result for in terms of properties niya as a material. Remember, ma-develop niya is a G layer. So, characteristics or properties. So, anatomy. Fibers affected, not vessel elements. Dili kayo ma-apektahan ang vessel elements sa tension wood. Instead, ang katong mga fibers lang nga nasa hardwood. Ang grabe influence in terms of tension. And remember, fibers are supporting cells. Meaning sila ang magdala sa strength properties. And since sila ang maapektuhan, then grabe og effect ang tension wood sa fibers. Naa siya gelatinous layer, G layer. So, ultrastructure. Sometimes, ang gelatinous layer, musunod siya sa S3 or pulihan niya mismo ang S3. Or sometimes, pulihan niya ang S2 o S3 sa gelatinous layer. Or sometimes, S1, S2, and S3. So, ina na ang and then, so microfibrils less closely packed. Low ang microfibril angle in G layer. Higher microfibril angle in S1. Chemistry, more cellulose. Taas ra po kayo yung cellulose, less yung lignin. Ilagyan po sa maayo. Because remember, dapat na-balance ang cellulose o lignin. So, taas kayo ang iyang cellulose, mubo po kayo ang lignin. So, dili gyapon okay ang iyang strength properties. So, higher ang wood density, compression strength niya is mubo. Mubo kayo ang, mura siya baliktad atong tension wood na, ay compression wood na taas kayo og compression strength pero okay ang, pero mubo og tensile and bending strength. So, tension wood, baliktad. Mubo ang iyang compression strength. Prone siya of seasoning defects or kanang if paugahon ang kahoy, posible mag-crack ang kahoy, mag-crack or mag-warp. Higher pulp yields because taas ang iyang cellulose but poor workability. Dili siya maayo for structural timber. So, ina na ang properties niya sa tension. Duha sila, tension and compression. For the tension, mao ni iyang dagway sa cells niya. And mao ni iyang mga properties. So, halos opposite kayo sila ni compression. However, the problem with both of them that dako silang epekto sa
strength properties sa kahoy. Dili siya maayo for structural purposes kung gamiton siya for furniture or other use sa kahoy. However, if gamiton siya kay tension wood like for pulping, okay po siya kay taas man iyang pulp kung himuon siya og papel. So, question? Question? May pangutana? Gomez. Gomez? Wala, sir. Ay, kanang, Sige. Samay. ang normal wood, sir. Asa na makita mga woods? Ang normal wood, nasa diri for example, if tension wood may na diri or diri, if tension wood, ang normal wood kining nasa opposite niya na side. Dire or dire. Mo ni ang normal wood. Kung tanaw nimo na-compress ni siya, di ba? Pero ang iyang properties ani is the same with the normal nga kahoy. Dili siya the same sa compression wood kay mao man ang tension wood, no, dili inana. Tension wood ni dere, pero ang ma-develop dere is a normal wood. Ato ta sa compression wood ha. Sa compression wood, kung mao ni dere ang compression wood, ang normal wood dere nga portion. Kini. Opposite side man siya. So compression wood, normal wood. Mailan man nimo tanawa ang discoloration. I-change ang color dire sa side compare dire. Normal wood, tension wood. Na siya. Right, sorry. Normal wood, compression wood. Okay? Okay, Gomez? Yes, sir. Yes, sir. Mabilin. Okay, question? Pinosa? Wala na, sir. Okay na, sir. Okay na, sir. Uban. Arcilia Abad. Karag Konog. No question, sir. Okay ra sir, okay. Sige. So, actually, dito siya mag-end. Dayon, ako lang din i-run through ang last nga topic about sa atong lecture. Dali naman gusto ang last topic. Pwede na kamo mag-self-study. Sa lecture lang niya. Sa laboratory lahi atong button. Anyway, i-provide na ko sa inyo ang PowerPoint. Provide ko na ko ang lecture material. Dayon, ako po nang i-upload ng recorded na file. Ini. Kita na ninyo? Self-explanatory ni kining last nga topic. Kaya rin ninyo kamo sa din. Ako lang siya i-run through para makuha ninyo. Okay na? Kita na? Yes, sir. Sige. So, ako lang i-run through Right. So, ang pinaka-last na topic is about wood defects. Ito ng mga wood defects. Well, ganyan. Actually, katong mature wood and katong reaction wood, compression and tension, mga wood defect gyapon to siya. But, gi-separate na ko siya because kini, mga specific na defect na actually, pwede siya malikayan if maayo ang management sa kalasang. Ang compression wood and tension wood, kaya po siya, but na times nga dili gyud because in terms of branches, gitakilid gyud na ang branches. Naagid ang tension dia or ang compression wood kung conifers. But kini nga mga defect, so ang uban di actually malikayan, but if maayo ang management system, pwede nimo i-separate. And dili po ni siya the same og properties ato ni compression and tension. So giusa si tension wood, compression wood, and juvenile wood because halos the same kayo ang ilang kung i-analyze nato sila. But kini nga mga wood defects is very different.
So, ako siyang i-run through So, ang first na defect is kining nuts. So, na live nut and dead nut. Kung patay na ang branch, dead nut. If buhay pa ang iyang sanga, then that is a live nut. Napuntay, nuts sa kining mga agi sa sanga. If kita mo ka ng gabas nga kahoy, na ay murag mga inani-inani, agi na sa sanga. Natay duha ka type naputay encased nut kining nasa taas, intergrown nut kining B. Kining nasa boss. In case, pasabot ang cells niya ni deviate padulong po direction sa branch. Nisabay siya. Mo ni ang common. Kung mo ni ang grain, mo ni ang grano, ang mga direction sa cells, nisabay sila padulong po dito sa branch. Ang intergrown, wala ni sabay. Meaning, ni circulate lang ang cells. Murag ni deviate lang ang cells. Tapos, suksok lang dayon ang branch. Mura siya og pansak lang ang branch niya dire. Wala ni sabay ang cells sa iyang growth sa branch. So, if maka-observe mo kanang kaatuan bangkal, ang nut sana niya is intergrown. Klaro gyud kayo nga intergrown. Mura ra pansak ang sanga. Compared sa mahogany, ang sanga inani gyud kayo. In case gyud kayo. Baka ni nabalik. In case and intergrown. Murag nabalik talaga. Tanong sa ito. Tama, nabaliktad yun kanta. Paste. Intergrown.
Baliktad ko, ano siya dapat? The encased nut or kining A, ang cells sa A ni padulong dito sa sulod. Siya ang wala ni sabay ang wala ni develop ang fibers or ang grain niya, ang grano. Wala siya ni sabay with the development sa branch. Ang direction ani niya padulong dito sa sulod. Padulong sa sulod. Wala siya ni sabay with the branch. The case of intergrown, si intergrown, siya to ang ni-develop ang iyang grano together with the branch. So, in terms of connection, muna siya gano'n niya. Okay. Ano siya, oh. I-compare nimo sila duha. Si encased nut, mura siya og na-develop ang cells nga murag ni pansak sa sulod. So, inani ang direction dire, and then nakat murag nga suksok lang man, pansak pa bitaw. Ang intergrown ni deviate gud mismo ang cells. Yani, pag deviate sa cells, nisabay sila sa direction sa branch. So, na ang intergrown. Mura siya og na, so, i-compare nimo sila duha, mag-differ sila in terms of development diri sa iyang diri nga section. Ini. So, i-observe nimo, for the encased, murag ni bawg dara ang mga cells, ni bawg dara, but ni padulong ang branch dito gud. Suksok gud maayo ang branch diri. For the intergrown, ang branch naara siya diri mabaw, but ang cells ani niya mo deviate pod, mo surround siya diri sa branches para ma-develop and mo sabay siya dito sa grano. Na siya. So, lahi sila duha, dili sila common nga halos kaingon ta nga sa isa ka kahoy pwede ma-present ang intergrown o present po ang encased. No, dili na. Ang encased and intergrown nga nut, characteristics po dyan sa isa ka kahoy. Pwede ang isa ka kahoy puro siya encased, ang isa ka kahoy pwede puro siya intergrown. So, inana ang iyang development. So, if i-observe ninyo ang iyang development sa nut, if musabay gani ang grain, continuous ang grain ano niya. Ano mo? If continuous ang grain, nga musabay siya sa branches, ano siya? Mo-surround siya sa branches and mo-continue siya dito na direction. Then that is a intergrown nuts. Para ani? Nisabay ang grain pero ni continue siya dito. Tatanawin ninyo nga direction. Ni sulod siya and then ni continue ang grain dito. That is that intergrown nuts. But for the encased, ana ang grain tapos naputol. Nag-end ang grain. Wala siya ni sumpay dire. Wala siya ni surround o ni tuyok. Dili continuous ang grain na development. Nangaputol. So, inana kung encased. So, kung kini, ang grano niya, gikan dara, naputol, sumpay na po din dira. But for the intergrown, ang grano, ni continuous, dayon, ni surround siya sa branch. Ni surround siya sa branch. Inani ang common for the conifers. Ang mga softwood. So, mo surround siya dire, and then, continuous ang grano dito. Inani siya kung intergrown. So, duha na siya ka types ha, duha ka
type sa branches. Ang nuts is a problem kung ma-develop, kung gamiton siya for structural timber. Dako siya influence because mga tanggal mo guni dere. Tungod kay nag-deviate ang imong direction or dili okay ang dili diretso straight grain ang direction sa fibers. Ang result niya na ay problem in terms of strength properties dire. Pwede kay mahuslo na ang kanang kabantay mo ng ng mga plywood. Kabantay mo na siya murag makita mo inani nga section tapos mabuslot na problem na siya because of the nuts o kanang mga 2x2. Paggabas sa 2x2 kung igabas siya dire ang direction, if igabas siya diya tapos mauni ang edges, pwede ni matanggal, masiak, mga tanggal ni siya. Murag maabhak ba? Tungod kay dili okay ang direction sa cells diri nga portion. So isa problem ang nuts sa kaning utilization gyapon. But if maayo ang silvicultural na mga applications, then kaya siya malikayan. So may makondene na if naa siya diri sa kilid marginal nut, if naa siya diri face nut, if naa siya sa kilid corner, then that is an edge nut. So may mga inyo ra ni makuan. And then pitch defects. Pitch defects. So we have also what we call as pitch packets. Kaning pitch packets. Dili na si packet. So this pitch packets refers to those opening that contains free resin area. Usually common in softwood. Naagay po hardwood since na uban hardwood nga na ay resins. But in softwood, common nga murag kumao ni ang kahoy na siya murag gamay nga na trap diri nga resin. Murag abhak ang kahoy diri tapos naay na trap nga resin. Tawagan na niya is pitch packet. Ni-deviate ang grains and then nalukong ang resin. Inano ni siya ang tendency kung mahitabo nga na ay during sa kung na damage ang kahoy sa iyang growth, let's say nasamad siya dere, katong bata pa siya, nag-exude siya resin. And then nalukong ang resin pero nagsige siya develop gyapon og cells dara, na-develop ni nga cells, then na-trap na ni nga mga resins. Gani ang pitch packets. So napo tayo ginawatawag na shakes. Ang shakes, if kabantay mo kana bitong mga buak ang kahoy na inani. Kabantay mo mga buak ang kahoy na inani ang dagway. Pwede pud siya mabuak na diri sa iyang growth ring. Ang tawagan na niya is cup shake. Kung masiak ang kahoy diri sa iyang growth ring. Cup shake. If heart shake, if mabuak ang kahoy diri sa sentro. Diri sa iyang peak mag-start. Cup shake, heart shake. Ring shake kung ang tibuok growth ring nasiak. Ma-remove ba murag ang duha ka growth ring na transition between early wood and late wood na bulag, na space, nasiak. So ring shake na siya. And then star shake kung magsugod sa gawas ang siak. Pre ani. So ano sa form of star shake. Diri na buak diri sa gawas. Dako ang space diri sa gawas sa iyang nasiak diri sa gawas. Tapos mo hinahinay siya kagamay diri sa sulod. Tawagan na niya is star shake. Ano siya? Siak na kadugayan na mo, siak na siya padulong dito. The usual nga mga reasons aning star shake, cup shake, heart shake is kining weather conditions. Bugnaw kayo, tapos kalit og init. Or init kayo. I'm sorry, inani sa bali siya. Bugnaw kayo, taas kayo ang moisture for example sa kahoy. And then abrupt ang change into extreme na weather condition nga init kayo tanan. So pag change ana, diretso nag-shrink ang kahoy and remember, varied ang cells niya nga present. Na siya vessels, na siya fibers, na siya parang kaman, na siya early wood, late wood. Ang result ana niya, kana nga mga variation sa ilang property sa katong nga mga cells, dili uniform ang ilang shrinkage. Ang result, masiak.
Labi na common kung abrupt kayo ang change. From bugnaw, sudden kayo nga init. So, brushness. So, brushness, occur siya kung dali ra mabuak ang kahoy. Pare atong sa normal wood and juvenile wood. Kung si ako nimo ang kahoy, pag ana, dali ra siya mabuak, that is brushness. Compared with the normal wood. Mineral straight, na siya. Kapag kita na mong mga kahoy nga na ay na-trap na mga minerals. Isa ni either silica or either ash or pwede nga na-trap na kining other form of minerals like iron or combinations or even kining tyloses. Baga na kayo nga tyloses nga na-trap na adire. So ang result niya is a mineral streak. So a natural defect caused due to excessive accumulation of minerals in the form of lines. And then, naputay kining bark pockets. Kini. Ang bark pockets, sa isa ka kahoy, kumantay mo ani kining mga discoloration diri. O kini, na tipak pagid dyan into star shape. Kana nga kuan dia, naay na trap nga bark. Naay na trap nga bark. Kasi kasagaran nga rason ani. Kasi kasaga, hello, napa mo dia? May tingog-tingog. Gomez, napa mo dia? Mabilin? Apit na tamo man ha, madali lang ni. Napa, sir. Napa, Apit sir. na tamo man. Yes, sir. Kasi kasagaran hinungdan aning bark pockets. Yan siya. Where? Mao ni ang gatindog nga kahoy. Tapos let's say for example, nagsabot si Gomez o si Espinosa nga magkita sila after 10 years. So, ang gibuhat ni Clyde nga Espinosa, gisulat niya diri nga kuan sa kahoy. Yang panitan ang kahoy. Ano ba itong gibutangan niya og kuan dia nga promise ana lugar. So, gitanggal niya ang panit, gibili niya ang bark. Pagtanggal sa panit, gibili niya ang bark, gipanitan niya gamay ang kahoy. Nagsulat niya dito nga promise, magkita ni Gomez after 10 years. So, ang result nasamad ang kahoy, pero naay bark na gibili niya sa tunga para maklaro iyang letters. Ang result ato sa iyang gibuhat, gasigi gyapog add og cells ang kahoy. Remember, gibangagan niya, gihimuan niya og mga letters, pero gibili niya ang panit. Gipurma lang niya ang samad bitaw na mabilin ang panit. And then, naigo niya dia ang xylem. So, gi-remove niya ang bark, nabilin ang xylem. Si xylem, magsigi gyapon og add og cells. Ang resulta, matabunan. So, pag sige og add og cells, matabunan tong bark na iyang gibilin. Tong pagpanit niya sa kahoy, gibilinan niya og bark. Ang resulta, na-trap ang bark. Pakitaan ta mo. Para mas magunta ninyo ang sa pasabot aning bark pockets. Tab. Tab. Then, kita ninyo? Kita ninyo? Okay na lang. Okay. Hello, makita na ninyo? Abad. Kita na? Yes, sir. Kita, sir. Sige.
So, inani ang gibuhat, for example, sa example gani ang gibuhat ni Espinosa, gipanitan niya diya and then gibilin niya ang panit dere. I mean, yeah, gitanggal niya ang panit dere and then wala ni niya giapil ning bark dere nga portion. Ang result ani, magsige gyapon add og cells and matabunan ni kini. Or like for example, kining tunga sa R, kanang tunga sa R, yang ning gipanitan, kanang tunga dira sa R na naapay bark nga nabilin, matabunan na siya sa new nga mga cells, phloem or even xylem na cells. Ug sige mag-add og cells and na-discontinue na ni nga portion because iya man gipanitan dara. So naputol na ang connection ani nga bark. So matabunan ni siya kadugayan. Usually common ni kung mag-observe mo anang gimili ng kahoy. Matabunan ni siya, ma-develop dayon og continue ang wood. Ang resulta matrap ang wood. Matrap ang iyang bark. Itong natrap na bark, mo to ang mahimuo ginatawag na to bark pockets. So, mo na mahimog inani. So it's a problematic ni siya sa utilization because sao man mo na pangit man kay tanaw no. Kini for example, kung mao ni mong tabla, pangit kayo nga na inani, na disruption. So di siya maayo. And then other than that, pwede pod chemical stain. Usually sap ang target ani. Kung for example, naay nakasulod nga fungi sa imong kahoy, tungod kay nasamad or naon sa baka or naka-penetrate ang fungi. Tungod sa chemical reaction sa chemical reaction sa mga chemicals nga gina-excrete sa fungi, mag-cause siya og stain. Stain murag mancha. Mamantsa ang kahoy. So problem ni siya sa utilization. Because kung mamantsa na siya, lain na, poor na ang iyang value. And then, pwede po insect attack. Ano yung pinaka-worst? Ma-attack og insect, ang gatubo ang kahoy, gatindog pa ang kahoy, pero na siya mga buslot. So, isa ni siya ka-problem in the utilization. Ano ni atong last na topic sa wood defects. So, anyway, pwede rin ninyo i-run through. Dali rin siya sabton kini sa wood defects. Naman po yung mga illustrations. So, sige, na may question? 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 Then mag-end ta. Abad, Gomez, mabiling ka muna lang. May nawala ng uban. Marcilia, Espinosa. Question? Na may question? Wala po question. Sige, wala na. Next week, mag-continue ta. Na ako'y i-post nga quiz, quiz. I-separate na ako na quiz sa reaction wood o juvenile wood. Then I separate nga quiz aning last yung sa wood defects. Pero next week na ako i-post. Siguro Monday and Wednesday, ana. And then, next week, naapatay last nga pan. Dito na ta sa laboratory. Okay? Pagpaliyog kong ingon sa inyong ibang classmate kung confident sila. Anyway, recorded man eh. Pwede man nila tanawon tayo ng presentation sa wala ka-appeal. So, wala may question? Pwede na tayo mag-end? Okay, sir. Sige, mabilin. Okay na ka, Gomez? Yes, sir. Sige. Sir, about sa katong normal wood ba kung ay di ba ano ko sir kung straight ra kay normal wood ra ang naaana. Kung wala siya response sa like mechanical stress like kanang winds, mas nang matumba na siya diretso or mas sturdy ang kahoy. Dili na ko masabtan yung pangutan. Ano to? Kung normal wood lang siya tapos igo siya o Like, kusupar kay nga hangin. Di ba ang katong answer kay nabe siya tension wood so kanang ma-bend siya. Kung normal na sir mas Dili to siya nga murag for example, na-tension wood meaning mas dali siya maka-bend na. ay na siya response sa katong wind bitaw sir.
ang katong normal as matumbal siya diretso or mas sturdy siya kay nag withstand man siya ato sa wind. Ang pasabot ato nga wind, lugar ang wind kay may mong pasabot kay wind gani hangin karon nawala na pod. Hangin kanang kalit-kalit lang nga hangin. Dili na na. Ang pasabot ato nga Ay wind, kanang na murag during sa pagtubo sa kahoy, nagtakilid na gid siya. Murag kung for example, mao ni ang kahoy. Pagtubo niya, gatakilid na gid siya. Yan na. So, murag, Ang isa lang to, example, ang isa lang to ka reason ang wind nga matakilid ang kahoy. Pero dili pasabot nga matakilid tapos mobalik, matakilid mobalik. Na dili na pasabot sa atong illustration. Pasabot ato, ay di, sige, sige. ang katong normal sir ay normal wood sir ba nga nag straight lang siya niya. Ang pasabot ato wala yung response ato sa mechanical stress sir. Wala siya presence sa tension except sa iyang branches kay gatakilid mo gina. Mao ni ang normal wood, mao ni ang kahoy sa iyang bowl. Yang sanga gatakilid gina. So kung conifer or kung hardwood or softwood na gina tension wood or compression wood. So sa iyang branches, pero sa iyang main nga bowl, kung straight lang siya gatindog like for example kini, ang naaana niya normal wood ra gid na. Diri sa iyang either both directions sa kasa. Pero kung gatakilid, dito na day na ma-develop. Lugar, gamay pa ang kahoy. Tapos natakilid na siya. Pagdakuan na niya, ang iyang wood na na-develop, na ato'y either tension or compression. Depende sa iyang either hardwood man na siya or softwood. In terms of properties, kung dali ba siya matumba, or kung gatakilid. Ay kanang sir ang katong normal wood sir nang mas sturdy siya nga kahoy or kay ma-withstand man niya to ang kuan wala man niya Hello, response Gomez. sa mechanical stress. Hello, Day. Sir? Mas sturdy Mas ang siya kato matumba. ang normal wood kay wala man niyang response ato sa mechanical In terms of properties, superior ang properties sa normal wood compared sa tension o compression. Kaya naman ito'y problem to ilang mga cells nga nag-develop. O kung siguro mahanginan o kusog kayo, mas taas give chance nga maka-withstand ang normal wood compared sa katong tension or compression wood. Okay, na naman to yung mga defects. Tama itong, di ba, G layer. Nasa gelatinous layer. O mubo kay iyang cellulose. Mataas kayo ang cellulose, gamay ra kay lignin. So, in terms of general nga properties, ay mas maayo sa ila, okay gid ang normal wood. Taas gid nga, mas superior gid ang normal wood. Okay sir. Okay na Yes to? sir, Gomez, thank you Gomez? sir. Gomez? Sige, napaka-question? Sige. Okay na ka? Putol-putol ka. Espinosa Arcilia. Okay na, sir. Sige. Okay na ka, Gomez, ha? Wala, if na may question, pwede man ninyo i-chat ako para ma-clarify ninyo. So, diri ta mag-end sa atong